Naitawag po sa amin yung insidente, sir, 3:04 p.m. na po ng hapon. June 8 po yun. And then, sinabi po sa amin nung dispatch operation po namin na meron nga pong nalulunod daw po dun sa location po na yun. Staff po ng resort po. Yes, sir. And then, after po nun, siguro po, 6 minutes po, nakarating po kami doon sa resort po, mga 3:10 na po yun. Kasi yung travel pa po namin din, pagkuha po namin ng gamit. So, pagdating po namin doon, lahat po naman ng player, tsaka yung staff po nila, together po nung coach po nila, nandun naman po sa shore na nakikita po namin talaga na naghahanap din naman po. And then po, nag-interview rin po ako doon sa mga kasamahan po nila. Kasi wala po kami kaalam-alam doon sa identity po nung nalunod. And then po, ang sinabi po nila sa amin ay wala pong damit. And then po, kaya po pinapunta ko na po yung isang responder ko para tumulong po doon sa naghahanap po doon sa tubig. Tapos naman po yung iba ko pong kasama, nagpuput patrol po and then nag-drone patrol din po sila. Ayun po. So yung una pong punta po namin, 6 po kami. Nagtawag lang po ako ng backup. So, kaya Opo, lahat po yun gumagalaw, sir. Meron din po kaming ATV na nagpapatrol po. And then after that, kailan lang find out na dalawa pala? Nung nakuha na po namin si Butterbonia, sir, may bumulong po sa akin na may isa pa daw po na kwan. Yun po, saka ko po sinabi ulit dun sa kasamahan ko po na meron pang isa. So, bumalik po ulit siya dun sa tubig. Yun po, nagsigawan na po sila na there's more, sabi po nila. Parang hindi rin po nila alam na may isa pa po. Kasi kung sinabi po nila na dalawa, alam po namin na dalawa. Kasi isa lang po yung sinasabi yung Nigerian. Yun po, 5 to 7 minutes po, nakita na rin po yung katawan po ni Adili. Anong state nila ng katawan ni Butterbonia? Nung nakakuha po siya nung responder ko po, wala naman po siyang pabigat sa paa. Yung sinasabi po nilang weight sa paa, wala po. And then po yung katawan po niya, malinis po. Naka-short lang po talaga siya. May upper? Wala po. Wala siyang... Short lang po, opo. And then yung sinasabi po nilang tali na nanggaling po sa paa ni Butterbonia, yun po yung tali po ng salbabida po. Doon po kasi nakatali yung salbabida. Mahaba po kasi yung tali ng salbabida. Galing po yun sa resort, yung salbabida po nila. And then after nun, ma'am, saan nyo nadinala si Butterbonia? Dito po sa Aurora Memorial Hospital po. Yung dalawa? Opo, yung dalawa po. Opo. Pero naunang ilabas Nauna pong itinakbo po si Butterbonia, sir. Oo. Nag-CPR ba kayo sa shore? Paano po? Ang ginawa namin? Nung pagkakuha po kay Butterbonia, sir, nag-CPR po yung kasamahan nila. And then, pina-stop ko po yung CPR kasi ang gusto ko pong mangyari, habang sini-CPR po siya, gusto ko po i-transport na po si Butterbonia sa pinakamalapit pong ospital. Which is, kaya naman po namin bigyan na po ng paunang lunas po si Butterbonia habang tinatransfer po siya. Kasi malapit lang naman po yung hospital sa amin. Around 10 to 15 minutes po nandun na po. Si Adili naman din. Ganon din, sir. So, dalawang sasakyan ng MDR na yun? Yung pangalawa, sir, ang pinagsakyan na po kay Adili po ay yung sasakyan na po ng PNP po. Okay. Yun na po yung nagdala. Opo, yun na po yung nagdala. Ano yung assessment nyo dun sa dalawang biktima na nakita nyo? Talagang wala na bang signs of life? Unstable na po kasi nung nakita po namin talaga yung dalawang patient po. Kaya ang ginawa ko po, pinatransfer ko na po kaagad para mas ma-examine po dun kaagad sa ospital yung dalawa pong pasyente. Nung pag-rescue nyo po, magkahiwalay ba silang natagpuan? Paano po? Or halos close lang sila? Paano ko ba i-explain? Kasi sir, kumbaga po, ito yung gitna po nung sinasabi po nilang huling nakita po nila si Adili, yung sinasabi po nga nilang Nigerian. And then po, pag gumanito ka lang po, 3 di pa lang po siguro, doon po namin nakita una po si Butterbonia. And then po, si Adili naman po, sa kabilang side naman po. Ilang metros siya from the shore? Approximately? Kasi 40 to 50 meters, sir. Si Butterbonia. Parehas po sila, sir. Ano po yung 300 meters na sinasabi? Ay, 300 meters po yung sinasabi po nila. Yung simula po yun sa may resort po hanggang sa shore. Yun po yung sinasabi nila na
300 meters. Okay. Pero yung nakita nyo po sila, 40 to 50 meters from the shore na From the shoreline po. Opo, yung mismong Shoreline. sa may buhanginan na po. Okay. Yun So, po. at least malinaw po yun kasi Apo. yung lumabas 300 meters daw. So yung pala from Resort the po. resort building. Opo, hanggang dun po sa pinangyarihan po nung kanila Butterborn niya po. Yun po yung sinasabi ng 300 meters. Okay. Pero po yung nakita po yung katawan nila, 40 to 50 meters along the shoreline po. Ano yung nag-gather nating information dun, ma'am? May lifeguard ba doon na present sa lugar? Actually, sir, Pagdating nyo? ang una pong nag-response po doon, yung lifeguard po ng resort, sila po yung unang pumunta doon. So parang lumalabas po, second responder na po kami doon sa area. Kasi nung pumunta po siya, hindi rin po nila mahanap pa yung katawan po. So siguro yun po yung tinawag po sa amin na meron na nga po. And then pagdating po namin, nandun pa naman po sila. Ilan po yung lifeguard na nandun? Naabutan nyo? Isa na lang po. Oo. Isa na lang po na nandun po. Na naghahanap din? Opo. Kasama rin naman po nandun po sa resort po. Meron din po, naghahanap din po siya. I-clear ko lang, ma'am, yung katawan ng dalawa. Kasi may mga lumalabas online, may mga pasa sa iba-ibang bahagi ng katawan. Ano yung una nyo nakita? Actually, sir, wala po talagang kaming nakitang iba dun po sa katawan po nung dalawang patient po namin na nakita po talaga. As in, clear po, short lang po talaga yung meron po sa kanila. Wala pong weights, wala rin po kami nakitang pasa. Same ba si Adili ba short? Naka-shorts Opo, lang din? parehas lang po sila naka-short. Ano po sabi? Sino po yung nandun na senior? May coach bang kumausap sa inyo? Wala po eh. Ang pagdating ko po kasi doon, ako na po mismo yung nag-interview doon sa mga kasamahan po nila, players and then staff po siguro yung mga iba doon. Hindi po kasi ako sigurado kung staff or player po kasi eh. Oo. Pero yung isa po, nakahubad, malamang po player po siya. Yun po, sinabi nga po niya na tinatanong ko po kung ilang minuto bago pa po sila tumawag. 30 minutes nga daw po. Ano po yung ginamit yung pang-rescue, paghahanap? Yung ATV po, yun po yung pinang-patrol po namin and then nag-put patrol din po. Tapos may aerial search din po. Yung pang-rescue po mismo dun sa... Ano lang po, yung responder ko lang po na talagang punta, lumusong lang po siya. Naka-life vest po. Kasi po yung yung rubber boat po namin, parating pa lang po kasi nagtawag pa lang po ako ng backup. Pero may dumating din po. Meron po. Actually. Hindi na lang po namin nagamit yung rubber boat kasi bigla naman na po namin nakuha yung katawan po nila. Saan niyo po? Submerged na ba? Nasa ilalim na? Nung na-recover po namin yun, nakalutang na po sila. nakalutang? Opo, nakalutang po. Yung dalawa po. And hindi na rin humihinga talaga? Wala po talaga kami nakitang sign po na nahinga po. Kasi nung pagtingin po namin talaga unstable na po. Kaya agad po akong nagsabi na i-transfer na po kaagad. May info po ba kayo na ilang beses na sila yung school nagkakandak dyan sa lugar? According naman po dun sa resort po, pang-apat na po nila. Pang-apat na? Punta na po nila dyan. Dun sa lugar? Parang fourth batch na po sila. Doon? Kung hindi po nagkakamali. Sino po nagsabi na? Yung resort owner po. Kanino po sinabi? Marami po kami doon, nung nagtanong po kami, kasama po ng tourism, ng BPLO, ng Pero PNP. pang-yearly batch by batch? Ganun po yung pagkakasabi po nung resort. Pero hindi naman niya po sinabi kong yearly. Okay. And then, Kaya next time? opo, basta po pang-apat lang po na sinabi. Yung pong mga sinasabi po nila na tinanggal daw po namin yung weight sa paa, yung pong may tali po doon sa paa po ni Butterborn niya, linawin ko lang po na pagkakuha po namin kay Butterborn niya, malinis po yung katawan niya, wala pong weights na nakalagay sa paa. Yung tali po na sinasabi nila ay tali po yun na pinantali po sa salbabida po. And then po yung mga pasa po na makikita sa katawan, wala po kaming nakitang sign po na nung kinuha po namin siya. Wala pong sign na may pasa-pasa siya. Ma'am, sunod ko lang follow up dahil kayo po ay professional sa ganitong bagay sa pag-rescue. Possible mo bang magkapasa ang tao? Possible po yun, sir, kasi... Nanalunod? Possible po yun, sir, kasi sa lakas po ng current po na humihila po sa kanila pa ilalim, yung buhangin po na nanggagaling po dun sa ilalim po ng dagat, possible po na
doon po nila makukuha yung pasa and then may gas-gas. Kasi yung sa lakas po ng current po, hindi mo na po alam, gugulong-gulong ka na po kasi doon eh. Thank you so much.